We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Ujiga. Paggunita ng Semana Santa, generally peaceful ayon sa pulisya. Iba't ibang religious activities ng Simbahang Katolika sa paggunita ng Semana Santa nilahukan ng mga deboto. Ito ang tinutukan ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walang naitalang malaking krimen o insidente kaugnay sa paggunita ng Semana Santa sa buong bansa ayon sa pulisya. Sa monitoring ng Cebu City Police Office, matiwasay ang iba't ibang aktibidad na ginanap sa mga simbahan at lugar na dinumog ng mga deboto. Kalay sige na malinawon gid siya, then wala tayo nakita ng mga problema along the way. At dahil wala ng restrictions, pansin ang dami ng mga deboto na lumahok sa iba't ibang religious activities mula sa bisita iglesia hanggang sa Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Hindi iniinda ng mga deboto ang init ng panahon na naranasan nitong Holy Week sa mga nagsagawa ng Station of the Cross. Matiwasay ding na isagawa ang 7 last words at ang religious processions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Easter Sunday, may mga pagsasadula ring isinagawa o reenactment ng pagkabuhay ni Jesus. Mensahe ng simbahan sa mga deboto, isa puso ang sakripisyo ni Jesus at paigtingin ang pananampalataya sa may kapal. Unta sa personal nga level, doon ay kabaguhan alang natong tanan. Kabaguhan in the sense nga, we are the same person, pero unta we become better, no? A new way of living Christianity. Sa ikapitong tataramon, muling tataramon, idinudulot niya sa Ama ang kanyang Espiritu para mamatayan ang takulang pagkamuot kang Diyos. And that is the message of Easter. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Handog ng deboto ang panalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Yung always sana maging healthy yung family, tapos safe po. Sa Palu, Leyte, agaw pansin ang kakaibang tradisyon sa pagpipinitensya tuwing Semana Santa, ang tinatawag nilang Tais Dupol. Ayon kay Monsignor Gilbert Urbina ng Archdiocese of Palu, kadalasan itong ginagawa tuwing Biyernes Santo. Naglilibot sa buong bayan ng Palu ang mga lalaki na may suot na patusok na hood o dupol habang nakapaa para isagawa ang Station of the Cross. Samantala sa Vatican, pinangunahan ni Pope Francis ang misa na isinagawa noong Good Friday, Easter Vigil noong March 30 at Easter Sunday sa St. Peter's Square na dinaluhan ng libo-libong Katoliko. Pagkatapos ng misa ng Easter Sunday, isinunod ang traditional na To the City and the World speech at blessing. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sitwasyon sa Batangas Port ngayong Lunes o matapos ang mahabang bakasyon, ating alamin sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Cecil, tuloy-tuloy yung pag-antabay natin dito sa Batangas Port at sa mga sandaling ito, mga pasahero magsisibalikan pa Metro Manila ang mayat-mayang dumarating. Simula pa kahapon, oras-oras ang pagdagsa ng mga pasaherong galing bakasyon sa probinsya sa terminal ng busa compound ng Batangas Pier. Sa tala, 6,500 ang mga pasaherong naihatid na pa Metro Manila. Sasapat naman daw ang mahigit 170 bus units ayon sa line supervisor. Karamihan sa mga pasaherong ito ay galing sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy pa sa ngayon ang mga pasaherong babalik na sa Batangas. Sa report, 16,000 ang outgoing passengers sa Calapan Port kahapon.
Kung maraming pasahero sa Calapan, halos balik normal na ang sitwasyon dito sa Batangas Port. Wala na ang mahabang pila sa ticketing stations at marami ang bakanting upuan sa departure area. Sa tala ng PPA Batangas, mahigit 144,000 ang pasahero sa Batangas Port simula March 24 hanggang March 31. Samantala, Cecil, nakapagtala naman ng Philippine Ports Authority ng mahigit 1,800,000 na mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Cecil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dinagsari ng mga turista ang mga pasyalan sa iba't ibang panig ng bansa nitong Semana Santa. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Baliksiglang turismo sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Semana Santa. Sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, in-enjoy ng mga bisita ang asul na dagat, puting buhangin at water activities sa ilalim ng araw. Ayon sa Puerto Galera LGU, nasa mahigit 17,000 na turista ang bumisita sa lugar nitong nagdaang Holy Week. 24 oras nakabantay ang Puerto Galera Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga beachgoer. Nagkaroon po kami ng mga preparations for the sites po para mapalinis po namin at makita ang safetyness po. Para pagdating ng mga turista po, we are sure na sila ay mag-enjoy, comfortable at lalong-lalo na po safe sila dito sa aming bayan. Sinulit din ng ilang lokal at banyagang turista ang nalalabing araw ng bakasyon sa Boracay sa pag-experience ng beach party. Ilan naman ay bumiyahe ng pauwi nitong Easter pagkatapos ng mahabang bakasyon. This is actually once a year. We choose this Boracay for us. Naka-relax man. Tapos nag-land, land hopping lang. Family bonding. Noong Sabado, naitala ang pinakamaraming tourist departures sa Boracay Island na umabot sa mahigit 8,000. Ayon sa datos ng Malay Tourism Office mula Palm Sunday hanggang Sabado de Gloria, umabot sa tinatayang 52,000 mga turista ang bumisita sa pamosong isla. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 57,000 na turista noong nakaraang taon. Libo-libong turista din ang dumagsa sa City of Pines para sulitin ang long holiday. Perfect ang magandang panahon na sinabayan pa ng malamig na temperatura na naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius. Aabot sa mahigit 100,000 turista ang namasyal sa Baguio City ngayong Semana Santa. Base sa monitoring na Baguio City Police Office, hindi pa kasama sa datos ang mga nag-check-in sa mga hotel at transient houses. Sa kabila ng dami ng turista, wala namang naging problema sa public transport. Sa Zamboanga City, sinamantala ng Zamboangueño ang long weekend para makapag-bonding kasama ang kani-kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbisita sa isang beach resort sa syudad kung saan libre ang entrance fee. Kasabay na din ito ang pag-relax dahil sa sobrang init na panahon na nararanasan ngayon sa lungsod. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index noong Sabado de Gloria. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 29 na insidente ng pagkalunod sa buong bansa ang naitala ng otoridad noong Semana Santa. Bantay sarado naman nila ang mga taong dumagsa sa mga beach. Ang detalye sa ulat ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Base sa datos ng Philippine National Police, naganap ang drowning incidents mula March 29 hanggang March 30. 7 sa mga namatay sa pagkalunod ay nagmula sa Region 4A at sinundan ng Region 2 na nakapagtala ng 3 patay matapos malunod. May tigda-2 patay naman na naitala sa Region 6, 3 at 1. Ang mga nasawi ay nasa edad 5 hanggang 65 anyos. Libo-libong beachgoer naman ang dumagsa sa iba't ibang destinasyon sa Pangasinan sa katatapos na Semana Santa. Sa dami ng beachgoer, ilang coastal municipalities ang nagdeklara ng maximum capacity noong Sabado, gaya sa San Fabian Beach. Sa kabila ng mayat-mayang paalala ng otoridad, 4 na insidente ng pagkalunod ang naitala sa probinsya. Meron po dito sa may San Fabian, meron po tayo dito sa may Rosales, meron po tayo sa may San Manuel, gagawin po sa Mahatarang.
At dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa dagat, pinaigting ng otoridad ang kanilang monitoring sa mga baybayin. Di ta papalabi o palawm, labi na di kamao mulangoy. Na, maproblema ta. Nakaugalian na ng karamihan na pumuntang dagat pagkatapos dumalo sa linggo ng pagkabuhay. Katulad na lang ng pamilyang Romin na nagbiyahe mula Herona, Tarlac, papuntang San Fabian, Pangasinan para mamasyal sa beach at maligo sa dagat. Sobrang saya po. Tsaka po parang safety po siya kasi marami pong nagbabantay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femari Dumabuk, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idinisplay sa gilid ng San Narciso Parish Church sa Bukay, Abra ang iba't ibang obra ng mga local artists sa Abra noong Sabado de Gloria. Ayon sa organizer na si Mayras Villanueva, layo nitong i-promote ang faith tourism sa bayan at mapag-aisa ang mga local artists. Pinakamalaking painting, ang 6x4 feet na obra ni Villanueva kung saan tampok ang mukha ni Jesus na sumisimbolo ng kanyang sakripisyo. Ang art exhibit ay binuksan sa publiko hanggang alas 5 ng hapon noong Sabado. Isang patay habang 3 naman ang sugatan sa pananaksak nitong Biyernes Santo sa Talisay, Camarines Norte. Isa sa mga sospek sumuko sa mga otoridad habang 2 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Nakaalerto si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halos kakadaan lamang ng prosesyon nitong Biyernes Santo sa Barangay Poblasyon Talisay, Camarines Norte na mangyari ang naturang komosyon sa pagitan ng 2 grupo. Nauwi ito sa pananaksak kung saan isang katao ang patay habang 3 iba pa ang sugatan. Sa report ng PNP, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng 2 grupo ng kalalakihan matapos umanong pagtripan ng mga sospek ang mga biktima na nauwi sa pananaksak. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 4 na lalaking biktima na agad namang itinakbo sa ospital. Pero isa sa mga ito ang binawian ng buhay. Ayon sa ama ng 22 anyos na napatay, manunod lamang sana ang kanyang anak ng penitensya kasama ang mga pinsan na mangyari ang insidente. Aking pong hinihingi ang katarungan sa kamitay ng anak na si Raymar Limaw. Sana po tulungan po ninyo ako. Mabigyan ng hustisya ang aking anak. Lumutang naman ang isang saksi kung saan handa umano ito makipagtulungan sa kapulisan para matukoy ang mga sospek na nasa likod ng naturang krimen. Mag-awat ang sana ako para matigil yung komosyon nila. Kaya lang ang nangyari nga, may nagsuntok agad sa akin, may nagsipa sa akin. Kaya medyo mahulog ako dun sa imbornal doon. And then, hinila ako ng tita ko sa yung kapitbahay na para nakalis na ako dun. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Isa sa 3 sospek ang sumuko na habang pinaghahanap pa ang 2 kasamahan nito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. The long holiday is over kaya dagsana ang mga pasahero sa mga bus terminal sa iba't ibang probinsya simula kahapon. Narito ang live report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan? Sa simula kahapon, ramdam na ang pagdami ng mga pasahero sa mga terminal ng bus sa iba't ibang parte ng bansa pabalik sa kanilang destinasyon. Kahapon, mahirapan na ang pagsakay sa bus sa Dagupan City. Tis-tis lang po sa biyahe. Para hindi na makipagsiksikan pa sa dagsa na makakukuha ng bus ticket, nagpabook na online si Jean na kailangang makarating ng maaga sa Pasay para hindi ma-late sa kanyang flight pabalik ng Australia. Mahirap pala, so that's why next year, hindi na ako uwi ng Holy Week. 24 oras na ang biyahe ng mga bus sa Dagupan City. Kahapon, lampas sa 15,000 pasahero na ang bumiyahe pa uwi sa kanilang destinasyon. Pahirapan ang pagsakay sa bus ang mga chance passenger kaya mainam daw na dumiritso na lang sa mga bus terminal. Mas mainam at punta na lang ng terminal kasi hindi na sila pipick up sa dan. Para hindi garo kami masiksik kasi apaw na road nun sa Santo Tomas, La Union. O kaya dito muna kami.
Matapos ang ilang araw na bakasyon, mangilan-ngilan na rin ang mga pasahero sa Eusebio Bulaong Public Terminal sa General Santos City. Ayon sa commuter na si Marilyn, balik trabaho na raw siya matapos ang ilang araw na pagpapahinga. Inagahan niya raw talaga ang pagpunta upang hindi mahuli sa kanyang flight sa Davao International Airport papuntang Maynila. Sayang biyahe, malangay-langay, manggod, moto, nagsayon lang og biyahe. Ayon sa management na naturang terminal, asahang dadagsa pa mga pasahero ngayong araw. So kaya uban man gud kay gina-maximize gud nila ang time sa vacation. Nasa 78 passengers ang seating capacity ng eroplanong araw-araw na bumibiyahe ng Maynila, Naga, Manila sa Naga Airport sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Inaasahan na rin ng pamunuan ng paliparan na parehong numero na mga pasahero ang alis sa Naga Airport hanggang sa susunod na mga araw. Pero malaking pagsubok sa kanila ngayon ang pagkasira ng baggage scanner sa departure area. Mula March 19, kinakailangang magpatupad ng manual inspection ng Office for Transportation Security sa nasabing airport. Hinihikayat ang mga pasahero na kung maaari pumunta sa airport 2 to 3 hours bago ang flight para mabigyang oras ang manual inspection. Mag-online check-in na rin daw bago pumunta sa paliparan at iwasan na rin ang pagdala ng mga ipinagbabawal na bagay para hindi na maabala. Sa ngayon, hindi pa matyak kung kailan maayos ang baggage scanner. Pero siniguro naman ng pamunuan ng mga airport na ginagawa na ang lahat para makabalik na sa normal operations sa lalong madaling panahon. Although pig-maintain man nga ni siya, kailang may kaidadan na. Kang 13 po nga ni, nag-agi pa siya sa maintenance. Tapos pag 19 na udto, yun po ito may nang naiiling duman sa monitor. So, yaon po ito duman sa manual inspection. Sa mga oras na ito, balik sa normal na ang sitwasyon sa mga terminal dito sa Cebu City. Dito nga sa Cebu North Bus Terminal, konti na lang mga paserong dumadating kung ikukumpara natin kahapon. Ses! Maraming salamat Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samantala, bangkay ng isang 7 buwang gulang na sanggol sa Coronadal City pinag-interesan daw ng ilang magnanakaw para gawing anting-anting. Narito ang report ni Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bibisitahin sana ni Chenelyn Mamburao kasama ang kanyang asawa ang puntod ng kanilang yumaong anak sa Barrio 4 sa Barangay New Pangasinan, Coronadal City noong Biyernes Santo upang magsindi ng kandila. Ngunit nabigla na lang sila sa kanilang naabutan. May malaking butas na ang nicho ng 7 buwang gulang nilang anak na lalaki na namatay dahil sa sakit na pneumonia. 9 na araw pa lang simula ng malibing ang bangkay ng kanilang anak. Amo na itong natabo sir, nako na ang iyang tiil, nagagawas na sir. Bisitahan tani namon, kay sindihan naman ko kandila kay adlaw masubong nga Biyernes Santo. Oo. Okay, ikasiyam naman niya kaadlaw. Pinaniniwalaan ng pamilya at ng ilang mga residente sa lugar na may nagtangkang nakawin ng ilang parte ng katawan ng bata para gawing anting-anting, lalo pat Biyernes Santo. Oo daw, umagi siguro daw to sir. Ang tuway-tuway sa bata siguro ang kwaon sa tote. Pero wala man sir, kitanaw man kayo na ang kanya, wala man. Sa investigasyon ng otoridad, base sa pahayag ng mga nakakita, meron daw isang grupo ng mga kalalakihan ang pumasok sa sementeryo noong araw na yun. Kaagad namang ipinaayos ng pamilya ang nicho. Kasalukuyang pinaghahanap ng pulisya ang mga responsable. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas pinaigting pa ang house-to-house vaccination sa Iloilo City matapos nakapagtala ng 9 na kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live mula sa Iloilo City. Kim? Cecil, giit ng DOH na ang kumpletong bakuna ang isa sa mga nakikitang proteksyon sa mga bata laban sa pertussis. Kaya dito sa Iloilo City, nag-iingat ang mga ina at sinisigurong bakunado ang kanilang mga anak. Isa-isang nilibot ng mga personnel ng Molo District Health Center ang mga kabahayan dito sa Barangay North Baluarte, Molo sa Iloilo City upang kunin ang mga detalye sa vaccination status ng ilang kabataan. Ipresenta ng ilang ina sa barangay ang Early Childhood Care and Development Card o ang Immunization Card ng mga anak na nasa edad 0 to 59 months.
Inilista ng CHO ang mga batang hindi pa nakukumpleto sa bakuna. Nagbigay din sila ng libreng polio vaccines. Para sa mga nanay, malaking tulong ang ganitong aktibidad upang masigurong bakunado ang mga bata. Para silang health bala, nga hindi sila dali-dali masakit. Gakablaka, maniging nakulbaan man sa bata, ay simpre way tangadaan mga kwarta, budlay magtubuan sa sangsakit. Paalala ng Iloilo City Health Office sa publiko na upang maiwasan ang hawaan sa pertussis tuwing inuubo, siguraduhing takpan ang bibig at ilong ng tissue o wipes at itapon ito sa basurahan. Kung wala namang tissue, maaari gamitin ang braso o manggas. Iwasang umubo sa mga kamay dahil mas lalo itong nakakahawa at ugaliing maghugas ng kamay. Nitong Marso 26, isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City kung saan magagamit ang 16 million pesos Quick Response Fund sa pagbili ng mga gamot at bakuna. Ayon sa Iloilo City Health Office, mahalagang may magamit na response measures laban sa pertussis. Sa huling datos ng CHO, nasa 26,000 na mga bata na ang may kumpletong bakuna. Sa subong, pwede na siya makahulag kita for the vaccination sa mga kilanlanon nga taton nga talagaan. Plus ang mga close contact, kabay pa nga kung hindi magdamo, nga matagaan man naton sa mga antibiotics na kilanlanon nila. Cecil, sa ngayon may 18 cases na sa Iloilo City kung saan siyam dito ang kumpirmadong kaso. Nagpapatuloy naman ang kampanya ng CHO sa publiko na sundin ang minimum public health standards upang maiwasan ang sakit. Samantala, sa iba pang balita, nagdeklara ng suspensyon ng klase mula preschool hanggang senior high school si Mayor Jerry Treñas ngayong araw hanggang bukas. Nasa 41 degrees Celsius kasi ang heat index dito sa lungsod base sa forecast ng Pag-asa. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patay naman ang 44 anyos na si Kagawad Erlito Dickenson ng Barangay Bai, Lagayan, Abra. Matapos masabugan ng sinindihang improvised na dinamita noong Biyernes Santo. Nangyari ang insidente sa gilid ng ilog sa bahagi ng Barangay Pangot ng nasabing bayan. Kwento ng kanyang asawa, nag-overnight sila gabi ng Huwebes Santo sa gilid ng ilog kasama ang pamilya at ilang kaanak. Naunang umuwi ang misis at naiwan ng mister at ilang kasamahan upang mangisda sa ilog. Kwento ng mga kasamahan nito, sinindihan ng biktima ang hawak na improvised na dinamita pero agad na sumabog dahil maikli raw ang mitsa nito. Ayon sa PNP, mahigpit na ipinagbabawal ang panghuli ng isda sa pamamagitan ng dinamita. Nabigla sir at talaga awan buti kasi nga amok nga dalana jak amuno kas ano nga adda kamun sir no kota nya nga rudno disgrasya nga dimton kanya marami din sir. Nabigla sir. Kasabay ng Semana Santa, maraming netizens ang nakaramdam ng panghihinayang matapos kumalat sa social media ang video kung saan makikita ang ilang mangingisda na itinatapon sa dagat ang mga isdang tamban na umano'y hindi na naibenta. Nakarating na rin ang video sa kalaman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Bicol kung saan pinapa-verify ang insidente na nangyari sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Una nang naipaliwanag ni BFAR Bicol Regional Director Ariel Pio Quinto na pansamantalang huminto sa pagproseso ng mga sardinas ang ilang kumpanya sa bayan para sa Huwebes at Biyernes Santo. Kaya hindi na rin tinanggap ng mga processor ang huli ng ilang mga mangingisda. Ayon sa direktor, bagamat pwede naman kainin ng ibang isda ang mga itinapon na tamban, pero pwede naman sanang maiwasan na umabot pa sa sitwasyong ito. Hinihikayat din ng BFAR ang mga mangingisda na iwasan ang overfishing para hindi rin masayang ang pagod nila sa pangingisda. Nagipag-ugnayan na rin ang BFAR sa mga stakeholder at fish processors sa bayan ng Bulan para mailatag ang mga aksyon na pwedeng gawin para hindi na maulit pa ang insidente. Ang samuya duman is itong konkretong solusyon doon sa problema na kung ikwaning day na abot ka itong post-harvest facilities ta, pwede tang gibuhan ng bahagi o solusyonan. So yun po ito. Pero ang pag-apon, makugarong solusyon yan. Ito ang inyong Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ibinida ang makukulay at naglalakihang saranggola sa taunang Burangoy Kite Festival sa Sipalay City sa Negros Occidental. Naging star-studded naman ang selebrasyon ng Kapuso Fiesta kasama ang ilang Kapuso Stars. Silipin sa report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Naging grande ang Burangoy Festival 2024 na bahagi ng selebrasyon ng 23rd Charter Anniversary ng Sipalay City. Muling pinatunayan ng Sipalay City na ito nga ang Kite Tourism Capital of the Philippines. Sa taong ito, higit 70 na makukulay at naglalakihang saranggola ang pinalipad. Mahigit 700 kilos ng isdang burangoy ang inihaw naman ng mismong mga bisita at residente. Ang Kapuso Stars na sina Martin Del Rosario at Bruce Roland ng asawa ko kasama sina TikTok Clock host Rabia Mateo at Jason Gainsa, hindi pinalampas ang chance na magpalipad din ng saranggola. From Poblacion Beach, diretsyo na sa Sipalay City Gymnasium ang Kapuso Stars. Ang simula pa lang ng Kapuso Fiesta, naging mainit na sa paglabas ni Bruce Roland na may harana. Hindi nagpatalo sa pagpapakilig si Martin Del Rosario na may baon na all-out performance. Malafiesta din ang sayang dala ni Jason Gainsa. Ang audience nakasingalong pa. Ang mga Negrense binigay din ng all-out support sa Ilonggang si Rabia Mateo. Walang mapaglagyan daw ang saya ng Kapuso Stars sa kanilang one-night bonding sa mga Negrense. Sobrang nakaka-overwhelm yung suporta nila. Mga Kapuso, thank you so much for the heartwarming support, for the welcome po sa amin dito sa Sipalay City. We enjoyed it so much. Before kasi, Bacolod lang ako, mga Victorias. Pero ngayon, grabe yung mga taga-Negros sa iba sila. Thank you so much, GMA Regional TV. You're the best, you're the best. Nami gid sa feeling makadto kami dire with our goal to make everybody happy. Kag amon niyang amon nga way to give back. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, posible pa rin walang bagyo na dadalaw sa ating bansa ngayong Abril. Kung meron man, hanggang isa lamang ayon yan sa Pag-asa. Ang potensyal na bagyo ngayong buwan ay posibleng umanong lumihis. May tsansa rin itong maglandfall sa Caraga Region o Eastern Visayas. Sa ngayon, wala pang bagyo o low pressure area ang namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ridge of high pressure area ang umiiral sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Ibig sabihin, mas kaunti ang mga ulap na inaasahan kaya mas mababa rin ang tsansa ng ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang bahagi ng Sulu Archipelago posibleng makaranas ng light to moderate rains ngayong umaga. Pagsapit naman ng hapon, uulanin na rin ang ilang pang bahagi ng bansa. Mamayang gabi na ang world premiere ng GMA Prime Telefantasia na may Guardian Alien. Officially back ang reyna ng primetime na si Marian Rivera. Abangan ang out of this world na pagganap ni Marian bilang mommy, angel at alien sa serye. Bago pa man ang kanyang extraordinary comeback, may hataw performance sa All Out Sundays kahapon si Marian kasama si Rafael Landicho. Nakipagkulitan din sa Ayos Barkada ang cast members na sina Gabby Concepcion, Max Collins at marami pang iba. Nagpakita naman ng suporta kay Marian at sa cast ng My Guardian Alien ang mga Kapuso Stars. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.